Pag-uusapan ba natin to? Baka hindi maganda lumabas sa bibig ko. Ito muna. Pasok. Pahayag ng buong pagsuporta ang Moro National Liberation Front kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasabay po ng selebrasyon ng ika-56 na taong anibersaryo ng kanilang pagkatatag na ginanap dyan po sa Davao City. Narito ang balita ni Brenda Manalo. Allahu Akbar. Kasabay ng selebrasyon ng ika-56 na founding anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. 56 years. This is the commemoration of the Jabida Massacre. So, munang gi-celebrate sa Moro National Liberation Front. Kay katong nga panahon, 23, more or less, Moro recruits sa Jabida was massacre. And that's the trigger na organize activism sa Moro. So, kinahanglan nga na ay resistance. It was during Marcos ha, Senior, na himugso ang Moro National Liberation. Kung every year, nag-celebrate me. Moro National Liberation Front. Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Aniya, nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. What we are not happy of is what the government treating Pastor Quiboloy. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Now, I am wondering, like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering, ano bang batas ang gusto ni Hontiveros? We cannot see anything that he can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Quiboloy. Wala kami makikita eh. Yun talaga ang punto dito na maganda eh. 'Di ba? Yun talaga ang punto dito eh. Kasi this is in aid of legislation. Hindi ko maintindihan bakit, ano pa bang batas ang gusto niya para maproteksyonan ng mga kababaihan at ang mga, kasi yan yung kanyang komite. Alam nyo, lahat na ng proteksyon na andyan na. Implementasyon na lang ang kulang. Ano pang kailangan mong maproteksyonan? Lawyer, hindi wala akong makikita, no? In fact, many senators are also in the same observation. At yung mga complainant naman their cases were already dismissed eh. Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Hontiveros is not actually in aid of legislation eh. Ano yan? It is an aid of humiliating or humiliation. Correct. Addressed to Pastor Quiboloy. Napakasakit po yan. At we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Why don't you just go to court? Ayon naman kay Rolando Asis Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF sa Davao City, na hindi umano makatarungan ang ginagawang trial by publicity kay Pastor Apollo. As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marag walay public trial siya diya sa Senate. Why bring it to the court? Dalhon nila sa korte ang kuhan kaya para mo-appear si Pastor Quiboloy. So, pakita na to nga
dapat in aid of legislation na di. Ping Pong, Pero salamat. nahimo naman silang, ang rule nila, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, katanaw na mo, mura og bias. Kay daghan og followers si Pastor Apollo Kibuloy ng mga Muslims. And he recognized, he love us. Yes, sir. He love us Muslims. So, as Muslim, we also love him. Wala pa man gyud mi anak gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na muna. Dahil dito, nagpahayag din ang ating mga kababayang Muslim ng MNLF na kahandaan nitong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Nako? Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can design everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, I can never help you if you do not help yourself. No? Parang ganon, no? So, God cannot help you if you will not. So, we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Kibuloy. And of course, as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption and that He would be given justice. Para kay Mr. Kibuloy, gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Kasi doon lang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos o maayong ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao bibilib sa iyo. At silap ang lalaban para sa iyo. Ang sabi ko po kay Pastor, tabangan gud siya sa tanan tibuok Mindanao, makiguo sa gud siya. Kaya siya isa ka pastor nga maayuhon sa tao. Anak lang mi, labi na kaning mga tausog, Muslim, Islam, Christian ug Roma, tabangan gud nato si Pastor Kibuloy. Kay ngano katong next last year akong bana tabang na siya dito sa bukid bitaw sa May Tamayong, nagato na sila dito, ma'am. Wala pa na nagyana si pastor, gitabangan gud siya baayo. Kay buutang siya nga pagka-pastor. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Kibuloy nga unta kaluyan sa aula nga masulbad ang iyang mga problema tungod sa mga laing lugar labi na dito sa Luzon. Makigbisog gud mi, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong gyud sa nga mutabang walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo gyud lang tabangan. Dili mi mahadlok kami mga tausog, mga Islam, dili mi mahadlok sa among katungod, dili mi mahadlok mapatay. Basta among katungod pakigbisog gyud mi. Labi na karon si pastor giingana nila nga laing lugar, amo nang pakigbisog, amo nang tabangan insyaallah. And we support Pastor Apollo Kibuloy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa huli ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at pagkakaisa para sa taong bayan. Yes, this is the month of Ramadan and we believe na God is with us, Allah is with us. Very optimistic ako. Malusutan yan. Believe me. Because powerful ang mga prayers nato. Insyaallah. Insyaallah. Maundang na lang. And then, panawagan ako sa government ni BBM. Please stop it. Kay Brother Martin Romualdez. Stop it. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ako, eto ha. Matindi ho itong MNLF na ito. Ito ho ay mga masasabi nating nanindigan na ho ito. Hindi lamang po sa isang administrasyon, pero ito mula ho nung panahon pa lang ng Kastila, ito ho ang talagang mga naninindigan
ang mga Moro sa ating pananakop. Ito talagang masasabi mong may pagmamahal sa bayan. Di ba? So, etong pagpapakita nila ng suporta kay Pastor Kibuloy, alam niyo yun, even if, kaya nga, this is ito lang lagi kong ini-explain sa inyo paulit-ulit. This is not a matter of religion. We're not talking about tama ba ang relihiyon ni Kibuloy o hindi. Hindi ho yun ang usapin ho dito. Kasi ang sumusuporta po kay Pastor Kibuloy ay hindi ho lamang karelihiyon niya. Alam nyo, minsan, kahit po, sabi ko nga sa inyo, kahit po ako ay guilty dyan, pagka ang isang tao may ibang paniniwala pagdating sa relihiyon, medyo minsan talagang yung thinking natin sumasabit di ba? Parang iba kagad ng thinking natin Yun ang totoo Kaya lang, if you are a person na malawak ang pag-iisip, ibig sabihin, open-minded ka sa mga bagay-bagay at hindi ka sarado. Mahirap po kasi sa ilang mga Pilipino, pag sarado na isip. Porket nakitaan nila ng medyo kakaiba si Pastor Kibuloy, isipin na kagad nila, ano yan, kulto yan, ganyan. Alam mo, sabi ko naman sa inyo, my take on the religion side of Kibuloy, hindi ho nagbago yun. Same pa din po. I do not agree pa rin sa kanyang theology. But that's not the point here. Yun kasi yung gustong palabasin ng iibang mga bumabanat sa kanya. This is akala ko ba, appointed son of God ka? Bakit di mo patigilin tong gobyerno na ito? If you really understand theology, you would not even say that. Bakit? Si Kristo nga di nga napatigil yung pagpapako sa kanya sa krus Even all after him, after the Lord, yung mga disipulo nga napatigil ba nila nung sila pinersecute? Hindi. If you really understand theology, because hindi yun ang usapin dito Ang usapin po dito, it's about persecution ng isang tao, whether ano pa man ang kanyang relihiyon. It's not the religion ang issue dito. Ang issue dito is persecuting someone in a wrong way. Ano ho yun? Through public trial, which is yung ginagawa ng Senate. That's the issue here. Di ba? Kaya nga alam mo, ang mga banateros, matagal na naninindigan yan. Kami po, marami na ho sa aming bumatikos mula nung kami nanindigan laban kay Bantag. Nasubok ko kami niyan. Kami yung isa sa mga unang nanindigan. Marami yung hindi nanindigan dyan, natakot. But eventually, nung nakita nilang may views, tsaka sila lumipat kay Bantag. Maraming Bantag vloggers na may tililing Lumipat na lang kasi nakita nila na pinifeature na ng Banateros at maraming maganda ang response, doon din sila tumalon. O after nun, kay Tebes. Di ba? Ang dami nagsabi noon na bakit mo kinakampihan si Tebes? Di ba gago yan, si Raulo yan? Barumbado yan. Hindi naman yun ang issue natin dito Ang issue natin, guilty ba siya tulad ng inaakusa ng gobyerno? Yun po kasi ang problema natin. Eto na naman, kay Kibuloy. Napakahirap kampihan ni Pastor Kibuloy sa dami ng mga tatanga-tangang Pilipino, kung makahusga, akala mo alam na. Katulad ko. Ang hirap, pero dahil nga open-minded tayo, tiningnan natin lahat. Alam mo yun? Yung iba pa dyan, sino ba yung, hindi ko na lang babanggitin yung mga, yung mga sintu-sintong vlogger Meron pa nagsabi doon, Kesyo, hindi nyo ba naisip na prepared sila nung dumating kayo? They were all prepared? Hindi mo rin ba naisip na hindi lang kami basta-basta naniwala doon? Eto, I'm speaking for ourselves, kaming Banateros. Before kami pumunta ng Banateros doon, yung sa ibang vlogger, hindi ko sila pwedeng, I cannot speak for them. Kasi hindi naman po kami nag-uusap. Kaming tatlo lang, si Coach Oli, si Boss Dada, nag-usap-usap kami doon. Kasi alam naman natin na kaming tatlo, hindi ho kami solved. Hindi kami solved dito kay Pastor Kibuloy until sabi nga namin, let's just observe. Yun ang usapan namin, kaming tatlo doon. Observe lang tayo.
Hindi tayo ibig sabihin we would support them. Pero kami mismo we observe, tiningnan namin yung galawan nila. Mararamdaman mo pag merong peke Alam mo yun? Ano yun sabi ko nga isang peke lang. Kasi siyempre meron ka na kaagad may prejudice ka na sandali, malito si Kibuloy, malitong di ba? May ganun ka na Kaya nga sabi ko, may makita lang, may maamoy lang ako. Amoy lang na there is something wrong with these people. Sabi ko sa inyo, hindi ganito ang tono ko. Pero wala ho akong naamoy. Lakas pa naman ng pangamoy ko dyan. Pagka tinotalk shit ka lang, hindi ako magsasalita at that time. Inoohan lang kita. Pero after a while, babanatan kita. Kasi ang dali ko makaamoy ng mga ganyan, yung doble cara. Yung pagka, iba yung kausap mo, ay maniwala ka sa akin. Wag ho ang Banateros dahil talagang lagpak ka sa amin. Hindi ka papasa pag meron kang ibang motibo. Marami na kaming dinrap na ganyan Baka akala ninyo. Ang dami na mga ilang attempts ng ilang mga politikong gustong makipag-usap sa amin. Gustong magbigay ng kanilang opinion. Sabihin yung kanilang side, gusto nilang sabihin. Pero pag malayo pa lang, naamoy na kita, hindi na kita imimit. Maniwala ka. Ang dami hindi lang politiko, public official pa, na gusto makipagkasundo sa akin. Hindi kasunduan Ibig sabihin ng kasundo is parang, wag mo na kaming banatan. Yung ganun, padadaanin pa through other people, para lang alam mo yun, para lang hindi sila madali, pero hindi. Pag naamoy ko na kagad na may iba kang motibo, sorry ka. I will not allow my credibility na masira dahil lang sa isang taong nakiusap through a friend. Hindi ho ganun. Hindi ho kami ganun. Dahil alam ko, kaya ka nakikiusap kasi talagang sablay ka. Gets mo? And, honestly ito, honestly, si Pastor Kibuloy hindi nakiusap. Wala siyang parting words na bahala na kayo kayo na magtanggol o kayo na, walang ganun. Hindi ko nga parang hindi nga ako nakapagpaalam ng ganun ka masasabi mong paalam kasi sila nagtagal pa sila, ako umalis na kagad ako. Walang sinabi si pastor sa akin na wag mo na akong banatan sa susunod Walang ganun. And alam niya na pagka may ginawa siyang mali pa rin, kung sakasakali in the future, babanat ako. Hindi ko kaahayaan. Kasi sabi ko nga sa inyo paulit-ulit etong mga nakikita natin sa telebisyon, sa mga news, mawawala rin yung mga yan. Pero ang vlogging, hindi mawawala yan. Forever yan. Baka mas titindi pa. So yung credibility mo na binild sa tao, yan ay matindi. Nagigets nyo? Yan ay hindi mawawala. So dapat pangalagaan yan. Boss, amuyin mo daw si Jay. Ayoko, amuy yan. Baka meron pa niyan yan. Ni Cass Janet yan. Dating friend ni Cass Janet yan. Baka nag-anuhan sila niyan. Baka amoy klo. Buti ka kung ano masabi. Buti hindi ko nasabi yun ito. Meron bago tayo magtapos, naging issue ito